Sa loob ng 78 taon, ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pangunguna ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay naging boses ng bayan, kasama ng lahat ng Pilipino sa bawat yugto ng kasaysayan. Mula sa pagsahimpapawid ng aming unang estasyong DZFM sa Maynila noong 1947 hanggang sa patuloy na paglago ng 36 na himpilan ng Presidential Broadcast Service sa bansa sa kasalukuyan. Hindi matitinag ang aming misyon, maghatid ng tapat na impormasyon at makabuluhang kaalaman para sa mamamayang Pilipino. Kasabay ang patuloy na pagpapaigting ng 31 provincial radio stations ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa bansa. Patunay ng aming tuloy-tuloy na pagsisikap sa paghahatid serbisyo ang pag-angat ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa top 5 AM stations sa Metro Manila na ipinagpapasalamat namin sa inyong patuloy na pagtitiwala. Hindi lang sa balita at musika kinikilala ang ating himpilan. Mula pa noong 1986, ang RP2 Sports Radio ang tanging sports broadcast institution ng bansa. Hatid ang sports for all para sa bawat Pilipino saan mang dako ng mundo. Bukod dito, ang Radyo Magazine 1278 kHz na nagsisilbing general information station na nagsusulong ng edukasyon, kultura, turismo, kapaligiran at mga programang handog ng pamahalaan para sa sambayanan. Pinarangalan ng Commission on Filipinos Overseas ang PBS-BBS sa pangunguna ng RP World Service sa natatangin nitong kontribusyon sa paghahatid ng serbisyo at impormasyon para sa ating mga OFW at kababayang Pilipino saan mang sulok ng mundo. Mula sa Luzon hanggang sa Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo, kasama ninyo kami. Sa gitna ng lumalawak na hamon ng digitalization, patuloy na kinikilala ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang tagapagpalaganap ng impormasyon. Sa digital space, halos 1.2 milyon na ang taga-subaybay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Facebook page. Sa pandaigdigang entablado, pinarangalan ang Radyo Pilipinas sa kategorya ng government streaming sa Asia Pacific Broadcasting Awards. Patunay ng aming walang sawang pagsusulong ng makabagong pamamaraan upang maipahatid ang mas mabilis, mas mahusay at mas malawak na serbisyo para sa bawat Pilipino. Kasabay nito, mas pinatatag ng Presidential Broadcast Service ang FM group nito sa paglulunsad nitong Pebrero 14, 2025 ng pangmasang FM station na nakilala bilang 87.5 Republika ni Juan, Music for Everyone. Pinasimulan din ang pangmalakasang hybrid AM-FM broadcast ng 104.3 The Capital na mula sa pinagsanib na programa ng PBS flagship station 738 kHz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at 104.3 The Capital. 78 taon ng serbisyo publiko at sa mga susunod pang kabanata, asahan ninyo kaming patuloy na maghahatid ng tapat at makabuluhang serbisyo para sa sambayanang Pilipino. Happy anniversary, PBS! Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Isang mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito ng Biyernes, ika-12 sa buwan ng Setyembre. Ito po ang programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Sa putong ito, pakinggan po muna natin ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Sa ating kalihim ng agrarian reform
Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Agtugaw po tayo. Ay, nag-Ilocano to dito. Magsiupo po tayo. Senator Francis Kiko Pangilinan, who is ready, willing, and able now that he has returned to the Senate to help us sa lahat ng mga issue tungkol sa agrikultura. Kaya mabuti meron na tayong kasama, kaakibat dito sa Senado. The San Juan Lone District Representative Isabel Maria Zamora, San Juan City Mayor Francis Zamora. Kaya pala dito sa San Juan yung mga painting niyo, ang tataas eh. Doon sa Ilocos, hanggang dito lang yung mga painting namin. Dahil ko yung mayor, ang tataas ng mga painting para makita mo. Ang pinakamahalaga na kasama natin dito ngayon, ang mga awardee at saka beneficiaries ng Gawad Agrario 2025. Mga kapwa kong lingkod bayan, mga ginang at ginoo, bago po ang lahat. Nais kong batiin. Pagpasok ko po, pagising ko pa lang, kaninang umaga, ang dami na pong nagpadala sa akin ng happy birthday. At nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Pero baka hindi niyo po alam, ang ating Agrarian Reform Secretary, hindi bukas ang birthday. Ngayon, ang birthday niya, September 12. Happy birthday, Conrad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago pa man sumikat ang araw, gising na ang ating mga magsasaka. Habang tayo'y nagsisipuna pa lamang sa ating gawain, sila'y nakayuko na sa bukirin, nag-aalaga ng lupang nagpapasigla sa buong sambayanan. Sa kabila ng bigat ng kanilang pinapasan na araw-araw, nag-aalab pa rin ang kanilang mga pangarap na maipalago ang kanilang ani, may taguyod ang kanilang pamilya, at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Sa pagdiriwang natin ngayon ng Gawad Agrario, binibigyan pugay natin ang mga huwarang magsasaka, organisasyon at komunidad na nagpapakita ng sipag, tiyaga, husay at pagmamahal sa kapwa. Sa harap ng mga unos, sila'y matapang na ipagpatuloy at ngayon sila mismo ang nagsisilbing patunay na ang pagsisikap walang pangarap na hindi kayang abutin. Ito ang diwa ng Gawad Agrario. Pagkikilala sa galing ng ating mga magsasaka at pagbibigay sana ng inspirasyon para sa iba pang nagnanais sumunod sa kanilang yapak. Nang itatag ang Gawad Agrario noong 2008, layunin nitong ipagbunyi ang mga magsasaka at organisasyong nagpamalas na natatanging kontribusyon sa agrikultura. Sa nakalipas na mga taon, 35 individual at organisasyon ang atin nabigyan nitong award na ito. Ngayon, paparangalan natin ang natatanging agrarian reform beneficiaries at agrarian reform communities. Mula sa 45 finalists, maingat nating pinili ang 17 awardee, 10 na most outstanding ARB, 3 most progressive na ARBO, at 4 na most progressive ARC. Kinikilala natin ang ARBs na mayroong mataas na ani at higit sa lahat, malalim na malasakit para sa pamilya, sa kapwa at sa kalikasan. Makakatanggap ang bawat awardee ng plaque, medalya at cash award na nagkakahalaga ng 25,000 piso. Ipinakita rin ng ating natatanging ARBOs kung paano maging sandigan ng isang samahan. Nagbigay sila ng mga maaasahang serbisyo sa kanilang kasapi at nagdala ng kasaganan sa buong pamayanan. Binibigyan pugay din natin ang ARCs na nakatutok sa pangmatagalang kaunlaran mula sa pangangalaga sa kalikasan, pamamahala ng lupa at tubig, hanggang sa pagbibigay buhay sa komunidad. Hindi matatawaran ang inyong kontribusyon sa ating kaunlaran. Bilang pagpupugay, ihahandog natin sa bawat ARBO at ARC ang plaque, medalya
at mga proyektong aabot sa 70,000 piso. Sa ating awardee, kayo po ang huwaran ng pag-asa. Kayo ang nagpapatunay na hindi natitinag ang Pilipino sa harap ng pagsubok. At kayo ang nagsisilbing gabay sa mga kababayan nating nais din magtagumpay kagaya ninyo. Maraming salamat sa inyong mga sakripisyo upang mapatatag ang pundasyon ng ating lipunan. Bilang suporta sa lahat ng magsasaka, nagpapatupad ang pamahalaan ng mga reforma upang maibsan ang inyong alalahanin at mapagaan ang inyong trabaho. Naipamahagi na natin ang halos 70,000 Certificate of Land Ownership Award. Patunay ang dokumentong ito sa pagmamay-ari ng ARBs ang mga lupang inaalagaan nila sa napakaraming taon na. Naipagkaloob din natin ang certificates of condonation sa with release of mortgages sa libo-libong magsasaka upang mapawalang bisa ang mga utang na pumipigil sa kanilang pag-unlad. Ang halagang dapat sana'y ibabayad sa gobyerno, maaari nang ilaan sa bagong binhi, makinarya o higit pa sa mas maayos na buhay para sa inyong mga pamilya. At para mas maging produktibo ang inyong sakahan, libo-libong makinarya at kagamitan ang ating naibabahagi. Bukod sa para sa pagpagaan sa trabaho ninyo ito, mas malaki na ang oras ninyo para makasama naman ninyo ang inyong mga pamilya. Mga kababayan, magsisilbi sanang inspirasyon ang pagkikilalang ito upang ipagpatuloy natin ang laban para sa mas maginhawang buhay para sa ating mga magsasaka. Mas maraming oportunidad para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. At mas maunlad na sektor na agrikultura. Hangad kong ipagpatuloy ninyo ang pag-aalaga sa inyong mga lupang sakahan at pagpapalago ng inyong ani gamit ang aming handog na tulong. Palalalimin nyo ang inyong kaalaman hinggil sa industriya at gamitin ninyo ang makabagong teknolohiya upang mapalawak pa ang inyong karanasan. Sama-sama nating itanim ang binhi ng pagbabago upang mas marami pang kwento ng pag-asa at tagumpay ang ating matunghayan sa bagong Pilipinas. Ipagpatuloy po natin ang ating mga ginagawa para tulungan ang ating magsasaka upang tiyakin na meron po tayong ipapakain sa buong madlang Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Maraming salamat. Inyo pong napakinggan ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang presidential event. Oras po ang ating pong oras ay mga alas 10:43 ng umaga dito sa Pilipinas. Oras po dito sa Pilipinas. Muli po ito ang programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas World Service. Ayan. Ako po muli ang inyong lingkod, Ray Sampang. Alright. Sige po, at kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon din sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Ang inyo pong napakinggan kanina ay talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa paggagawad po ng Gawad Agraryo 2025 at ang makabagong San Juan Government sa makabagong San Juan Government Center sa San Juan City ngayong araw pong ito. Ang tema po ay Reformang Agraryo, binhi ng kaunlaran at tagumpay. Ito pong tinatawag na Gawad Agraryo ay kumikilala sa napakahalagang gampanin ng Agrarian Reform Beneficiaries o ARB na nagawa nilang maging produktibo yung kanilang lupang sinasaka. Talaga naman, congratulations po sa inyo. At napakalaking bagay din po ng role nito mga tinatawag na agrarian reform communities na nag-develop din sa tinatawag na self-reliant at sustainable hubs. Yan po ang tema at activity ng Pangulong Marcos Jr. ngayong araw na ito.
September 12, Friday, araw at oras dito sa Pilipinas. Magbabalik po ang inyong himpilan makalipas lamang ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Programang global na tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. May pag-uusapan po tayong mahalaga, lalong-lalo na ito po involving the Department of Social Welfare and Development o DSWD para po lalong-lalo na para sa kanilang pong mga benepisyaryo ng napakarami nilang programa. Pero nagbabala ang DSWD kasi mga kababayan sa mga mambabatas na posibleng umabot sa 7 milyong Pilipino, 7 milyong Filipinos ang mawawalan ng tulong pinansyal at social services sa susunod na taon, that's 2026. Dahil malaki pa lang ang mababawas, maaaring mabawas sa pondo ng ahensya para sa taong 2026. Tumataginting na 55 bilyong piso ang nabawas sa pondo ng programang AKAP o yung Assistance to Overseas Filipinos in Distress at binawasan din ang alokasyon para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Dahil dito, posibleng bumaba ang target beneficiaries ng AICS habang posibleng mawala ng access sa serbisyo ang milyon-milyong Pilipino na nakikinabang sa AKAP. Hindi po biro ito at malaking bagay po ito para sa mga benepisyaryo ng ating DSWD. At para maliwanagan po tayo dito at alamin natin kung paano ito tutugunan ng DSWD, kasama po natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon si Assistant Secretary Irene Dumblao, ang ating spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Magandang umaga po, Assistant Secretary Dumblao. Si Ray Sampang po ulit ito. Magandang umaga, Ray. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Napakalaki pong bilang ng mga benepisyaryo ng AKAP at AICS ang maaring mawala dahil mababawasan ang pondo ng DSWD ng around 55 billion pesos para sa 2026 budget nito. Ano po ang planong gawin ngayon? Ano po ang mga hakbang na dapat gawin ng DSWD o ginagawa na upang ma-cover po itong kabawasan na ito sa budget? Well, Ray, of course, gaya nga ng nabanggit po, na-present ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna po ng aming Secretary Rex Gatchalian noong pong Wednesday, yung pong proposed budget ng aming pong departamento sa Kongreso. At nabanggit nga po na dahil nagkaroon ng reduction doon sa budget para sa assistance to individuals in crisis situation, nakikita po natin na marireduce yung ating physical target from around 6 million to 3.6 million. Batay po doon sa naging historical data natin. Ang ibig pong sabihin nito, mababawasan yung pong mga individual na matutulungan sa ilalim po ng programa ito dahil nga po nagkaroon ng reduction sa ating pong budget for 2026. Napakalaking bagay ito, Ray, sapagkat under the Assistance to Individuals in Crisis Situation Program, tayo po ay tumutulong at nagbibigay ng tulong para sa medical, pampapalibing, transportation, at iba pa pong mga pangangailangan para sa mga individuals in crisis situation. Gaya naman po ng nabanggit ni Secretary Rex Gatchalian, we put it on the table for our policymakers to determine kung paano pa mapapa-increase o dadagdagan yung pondo nito nga pong assistance to individuals in crisis situation for next year. Alright. The reason why we presented it during the budget hearing is para malaman po ng ating mga mambabatas
ano yung potential na impact ng pagkakaroon ng lesser budget for Yes. this program next year. Asek Irene, napakahalaga po nitong mga programang ito, AIX, AKAP, o particular itong AIX. Tulad po na nabanggit nyo, medical assistance, burial assistance, ano po. Kasama rin ba dito yung mga tinatawag na funds na ginagamit para sa mga guarantee letter? That's correct, Ray. Sapagkat under our assistance to individuals in crisis situation, may dalawang kasing modality ng pagbibigay ng tulong. First is outright cash and second is through the issuance of a guarantee letter. Nag-i-issue tayo ng guarantee letter kapag yung tulong medikal na inilalapit sa DSWD ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000 pesos. Halimbawa niyan, hospital confinement. Hospital confinement na ang expenses na na-incur na nung individual ay umaabot na ng mahigit 10,000 piso. So kapag ganyan po kasi, nag-i-issue na tayo ng guarantee letter, naka-address yan doon sa ospital na nagsasabing DSWD na po ang magsisettle ng partial or total obligation noong pong pasyente. Kasi, Ray, kapag less than 10,000 po yung inilalapit na tulong, we normally give it in cash. So, Asek Irene, para lang maliwanag, sa naging pagbabawas na ito sa pondo ng DSWD, maapektuhan yung capacity ng DSWD para mag-issue at ng guarantee letter para sa ating mga kababayan na nangangailangan nito, lalo na ng kanilang hospitalization bills. Ray, sa kadahilan ng mababawasan yung pondo for 2026, of course, malilimitahan tayo Oo nga. sa tulong na ipapaabot natin sa mga clients natin. Gayon din doon sa halaga na maipapaabot mo. But usually kasi yung halaga naman, depende kasi yun doon sa assessment ng ating social workers. Ang magiging potential impact talaga nito, Ray, is doon sa bilang na matutulungan. Yun. Oo. So, kapag marami po, alam mo naman, Ray, kapag marami pong lumalapit sa DSWD, ina-assess ng social workers natin at nakikita na kinakailangan talagang i-assist, we provide either in cash or through the issuance of a guarantee letter. But sabi ko nga po, ang potential na impact nga ng pagbabawas sa pondo ay mababawasan din yung bilang ng mga tao na masuserve po natin. So for example, a simple math on this, Sec Irene, is kung nabibigyan nyo 100 halimbawa na kababayan natin na nabibigyan nyo ng GL, kapag talagang pag hindi na ibalik o natagdagan ng pondo ng DSWD, yung 100 can fall around 75, 80, ganon, para lang makapag kasi mababawasan ng pondo Hindi ko maintindihan po, Sec Irene, ano daw po ang dahilan na binigay ng mga mambabatas at maring mabawasan ng pondo ng DSWD come 2026? Well, of course, Ray, ito naman ang focus talaga natin dito is, yun nga, marami tayong matulungan ng mga kababayan natin na in crisis and matulungan sila na ma-restore yung kanilang normal psychosocial functioning by ensuring that the needed social safety nets are present, again, to caution any adverse impact noong pong crisis doon sa individual and doon sa pamilya. Again, Ray, nais nating pagkitin na ito naman ay ipipresenta natin sa mga mambabatas para matulungan tayo na matiyak na madagdagan yung pong budget allocation for AIX for 2026. Okay. And so far, batay naman doon sa nangyaring budget deliberation, maganda yung pong naging feedback ng ating pong mga mambabatas. At marami po sa kanila ang nagsabi na susuportahan yung pagdagdag nga po or i-restore or even increase yung AIX budget natin to again ensure that Filipinos in crisis will be given immediate assistance. Pasensya na po kayo, Sec Irene, medyo talaga nanlulumo ako dahil ang daming nawawala sa kaban ng bayan dahil sa mga corruption, maging dito sa flood control projects, napakarami, bilyon-bilyon piso. Sana napunta na lang yan sa pondo para sa DSWD, para sa mga social services natin at madagdagan pa yung beneficiaries ninyo sa AKAP at saka sa AIX. Sayang. Of course, Ray, tayo naman alinsunod sa kautusan ng Marcos Jr. na tiyakin na
may kapanatagan ng kalooban yung mga pamilyang Pilipino na sumasailalim sa matinding krisis. We are truly committed in ensuring na maipahatid natin yung kaukulang tulong sa kanila. Again, the reason why we went to Congress and submit our budget and present our reports is para makasulisit pa tayo ng karagdagang suporta because alam naman po natin that Congress has the power of the purse. So tayo as lead implementer in these programs ay nagpresenta po ng ating pong mga ulat upang maipakita natin that the funds spent. Okay. Alright. Sige, pero medyo naputol lang si Asek Irene, naputol yung ating komunikasyon kay Asek Irene, pero subukan natin siya maibalik para sa mga huling mensahe ng ating Assistant Secretary. Pero alam nyo, ako personally nanlulumo kasi ako sa dami-dami bilyon-bilyong pisong nawala sa kaban ng bayan dahil sa korupsyon, napunta lamang sa ilang tao, tapos mababawasan itong pondo ng DSWD para sa AKAP at sa AIX. Dapat inilagay yung pondong yun, dapat napupunta sa mga social services katulad ng mga ginagawa ng DSWD. Sige, kuha na lang natin ng huling mensahe. Alam ko nasa meeting si Asek Irene. Asek, pasensya na po, naputuloy yung ating linya ng komunikasyon, pero siguro para mensahe na lamang po ninyo, Asek Irene, para sa ating mga kababayan, lalo na dun sa mga umaasa sa mga programa ng DSWD tulad ng AKAP at ng AIX. Yes, of course, tayo nagpapasalamat sa inyong pong programa at binigyan niyo po ang DSWD. Nais lang po nating i-assure yung ating pong mga kabayan, lalo na yung mga nangangailangan ng Department of Social Welfare Development ay nakatutok po sa inyong mga pangangailangan. Kami po ay devoted and committed in ensuring that immediate assistance will be afforded to those who's in need. Kami po ay, again, nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya po ng ating pamahalaan upang matiyak na maayos po na naipapatupad ang mga programa at naipapaabot po ang essential services sa ating mga kababayan. Huwag po kayong mag-aalala sapagkat ang DSWD sa ilalim po ng pamumuno ng aming buting Secretary Rex Gatchalian ay tinitiyak na meron po tayong sufficient na pondo para maipatupad ang mga programa natin na angkop sa inyo pong mga pangangailangan. With that, Ray, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Ang ating spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Dito po sa ating programang Global na Tayo. Alam nyo, pasensya na po kayo pero talagang nanlulumo at kuminsan talaga nakakapanghinayang. To the point na pwede ka na nga magalit diba? Pero yung pondo na nawawala, na nananakaw sa kaban ng bayan, magkano? Bilyong piso. Tinataya lang sa sa casino, sa sugal. Pondo ng bayan yan. Pondo po ninyo yan, buwis niyo yan. Tapos ibibili lang ng mga mamahaling sasakyan, mga luxury cars, at kung ano-ano pa. Pondo po ng bayan. Yun yung mga pondong nawawala na buwis natin na pondo ng bayan na nawawala dahil sa korupsyon. Na dapat nagagamit na idadagdag para sa mga social services. Ano yung mga social services na yun? Ito po yung mga programa, serbisyo ng DSWD, AKAP, AIX, yung kanilang mga medical, yung kanilang mga tulong pinansyal para sa mga kababayan nating humihingi na medical assistance. Tulad na pag-usapan namin, yung guarantee letter. Yung guarantee letter, kukunin mo sa DSWD yun, pagkatapos mo mapresenta yung mga kinakailangan dokumento, bibigyan ka ng guarantee letter ng DSWD, dadalhin mo yun sa ospital kung saan naka-confine yung iyong mahal sa buhay, at sasabihin mong, meron akong guarantee letter. May sagot po ng gobyerno, ng DSWD, itong ganitong halaga, babayaran po sa ospital. Yun ang guarantee letter. Marami pang iba, yung pampadibing, yung balik probinsya, kanila din yan. May mga programa rin silang ganyan. Yung mga programang gano'n, marami pang iba. Dapat, yun ang napopondohan. Nadadagdagan ng pondo. Kung hindi na uuwi sa korupsyon, ito pong pera ng tao, natin, ng taong bayan. Kaya't tayo natutuwa at sumusuporta dito sa paglagdana ni Pangulong Marcos Jr. sa EO 94. Mga kababayan?
Ano po? O ano itong EO94? Ito pong EO94, Executive Order 94, ay ang pagbuo ng tinatawag na Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ano yung ICI? Ito po yung komisyon na nilikha ni Pangulong Marcos Jr. upang imbestigahan ano po itong mga anomalous flood control projects na lubog sa karimari-marim na korupsyon. Ano po? Bakit ko nasabing karimari-marim na korupsyon? Biruin nyo naman bilyon-bilyong piso ang nawawala dahil doon. Tapos pinagmamalaki pa ng mga DPWH officials sa pamamagitan ng mga pinepresentang ebidensya at mga larawan yung perang nakalatag sa bilyaran. Okay, sa bilyard. Napipicture nyo ba, kabayan? Yung mga OFWs natin dyan, yung mga Pilipino, kababayan ko nandito sa Pilipinas. Yung mga kababayan ko dito sa Pilipinas, alam ko, napanood nyo na yan. Pero yung ating mga OFWs, ipicture ninyo sa inyong, visualize ninyo. Bilyaran, siguro naman, nakakita na kayo ng lamesa ng bilyaran, di ba? Yung mismong bilyaran. Punong-puno po ng pera yan. Ha? At makapal, hindi manipis makapal. Makapal. Imagine niyo yan. Bakit? Tapos sasabihin po nung mga iniimbestigahan doon sa hearing, pambayad daw sa mga kontraktor ng mga flood control projects. Kung di ka ba naman sinungaling talaga, bakit mo babayaran ng cash ang kontraktor ng napakalaking halaga? Walang government agency na nagbabayad ng cash ngayon sa panahong ito. It's either iche-cheque, ilalagay sa pangalan kung sino yung tatanggap, para may documentation, may paper trail, or kung sweldo, pag pinag-usapan natin yung mga maliliit na halaga, sweldo dinadaan sa ATM, pero at least may documentation pa rin. Bakit mo ilalatag yung pera sa bilyaran na nakapakapal para sabihin mong ipambabayad sa mga kontraktor na gumagawa ng mga flood control projects, o kung hindi ka ba naman talaga lintik ka, talaga nakakagalit, di ba? Syempre, pag binigay mo na yan ng cash, wala nang paper trail yan. Alam nga naman gumawa ka ng, may katunayan ka ba na binigay mo sa kontraktor? Meron ka ba acknowledgement receipt man lang? May resibo ka bang binigay o natanggap? Wala. So, ibig sabihin, kanya-kanyang bulsa. Di ba? So, huwag nyo naman paglulukuhin ng ating taong bayan na sa ganyan. Lumalabas na rin ngayon. Pasintabi po, mawalang galang na. Mga pangalan ng mga mambabatas. Both sa Senate at sa House. Parang nagsasabong na nga ang Senado at ang Kongreso sa nangyayari ngayon. Kanya-kanyang labasan. Pero I appreciate yung ginagawa ni Senator Ping Lacson at ng ating mga senador, maging sa House of Representatives, kahit lumalabas na naglalabasan ng lahat. Di ba? Naglalabasan ng lahat. Pero, mas inantabayanan ko yung paglabas nitong EO94 o yung Executive Order na bumubuo sa ICI o yung Independent Commission on Infrastructure. Kasi itong ICI, EO94, direkta po itong magre-report kay Pangulong Marcos Jr. Hindi sa mga mambabatas, hindi sa mga senador, hindi sa mga kongresista. Hindi kung kanino mang hudas pilote dyan. Magre-report ito diretso sa Pangulong Marcos Jr. At magbibigay din ito ng rekomendasyon dahil ang lawak po ng kapangyarihan ng ICI. Pwede siya motopropyo Pwede siya mag-imbestiga kapag may complaint or motopropyo. Anong ibig sabihin ng motopropyo? Mag-iimbestiga po siya na mag-isa maski na walang complaint. Basta merong alingas-ngas ng korupsyon sa isang ahensya. Pwede siya mag-imbestiga mag-isa maski walang complaint. Basta meron silang narinig na alingas-ngas dyan. Maski na hindi nakasulat yung formal complaint. Basta may narinig silang alingas-ngas ng korupsyon, pwede nilang imbestigahan. Yun ang ibig sabihin ng motopropyo. Ayan. Okay? Pwede silang mag-seize, pwede nilang i-freeze. Yung mga assets ng mga involved sa korupsyon. Kaya yan
government official o private sector. Pwede nilang i-freeze. At pwede nilang i-freeze in favor of the government. Kaya doon tayo, binabantayan po ng gusto yan ng ating taong bayan dito sa Pilipinas, yung ating mga OFWs. Binabantayan po natin yan dito. Sapagkat ang pinaka-ultimate na inaasahan ng taong bayan dito sa ICI, mapanagot, yung dapat managot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, sa pinaghirapan yung pera sa pamamagitan ng pagbabayad natin ng buwis. At hindi lang mapanagot, makulong, maibalik yung pondong nanakaw sa kaban ng bayan. Yun ang binabantayan po ngayon. May managot, may makulong, at may ibalik na pondo. Ibalik nyo yung bilyon-bilyong pisong pondo na ninakaw ninyo. Ibenta nyo yung mga luxury cars ninyo. At pag nabenta nyo na yan, ibalik nyo sa National Treasury yung pera. Di ba? Ibalik nyo. Kasi hindi sa inyo yan. Sa taong bayan yan. Sa amin yan. Sa akin yan. Kay Jerome. Kay Milo. Kay Hiro. Kay Juan de la Cruz. Kay Juana de la Cruz. Yung mga nagwawali sa lansangan. Yung nagtatraffic sa kalsada. Ulanan at arawan. Pero nagbabayad ng tax. Yung mga guro. Yung mga pulis natin. Mga sundalo. Mga doktor, nurse, lahat. Maski na magsasaka, nagbabayad ng buwis. Paano? Bakit? Pag bumili ka ng farm inputs, ano yung farm inputs? Fertilizer, pesticide, crudo. May tax yan. Nagbabayad ka ng tax. Napupunta sa kaban ng bayan yan. Ninanakaw. O di pati mga magsasaka, pati yung mga fisher po. Di ba? Sabi ko nga, magkarga ka nga lang ng gasolina o ng diesel sa sasakyan mo. Di ba? Taxi man yan o private na sasakyan, nagbabayad ka ng tax. Excise tax, ang laki. VAT, ang laki. Di ba? Sa mga empleyado ng gobyerno, yung withholding tax. Ano yung withholding tax? Kinakaltas na po yun. Ito para sa mga nakikinig sa atin. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, lalo na yung mga permanent, plantilla, pagpasok pa lang ng buwan ng Enero, kaltasado na po ang sweldo dahil bawas na po kagad ang tax. Kasi nga po, empleyado sila ng gobyerno. Mas madaling may access ang BIR. Pero ano pang point ko dito? Lahat tayo nagbabayad ng tax. Lahat tayo nagbabayad ng tax. So, ibig sabihin, kaban po ng bayan yan. Pera natin yan. At dapat lamang, na mapanagot natin yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan natin. Hindi lang mapanagot, kundi maibalik yung perang nawala. At magamit naman natin sa tamang mga serbisyo na dapat ibigay sa iyo, sa ating mga overseas Filipino workers, sa atin dito sa mga kababayan natin sa loob ng bansa. Sa ating mga mahirap na mga kababayan na kailangan ng tulong. Tulad niyan, yung guarantee letter, at saka yung zero balance billing sa mga ospital. Baka maibigay pa, makadagdag pa. Di ba? Marami pong pwedeng magamit sa perang nawala para sa mga social services. Well, muli po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. At sa ngalan po ng ating mga nakatuwang dito sa ating Global na Tayo team, ang aming pong pasasalamat. Pero reminder, please like our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na rin po ang ating Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. And of course, subscribe to our YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. At paki-download na rin po ang ating PBS Radio app. Maraming salamat po. Magandang umaga mula rito sa Pilipinas. God bless us all. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!